May nagmensahe sa akin. Hello po, Boss Rai. Gusto ko lang i-share aking experience. I'm one of all the victim here in Mindanao. Na-late lang po ako ng ilang oras pagbayad ng OLA. Marami na akong na-receive na harassment, text and call, pati na mga contact reference ko. Nabaon na po ako sa utang dahil sa tapal-tapal system at nakaranas na ng depression. 1 week akong awol sa aking trabaho, takot akong lumabas ng bahay hanggang sa napanood ko ang mga videos mo sa YouTube, usapang utang ng OLA. It really helps me a lot to calm my depression at marami akong natutunan. Maraming salamat po. God bless you po. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin siya himayin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtangkilik ng aking video at maraming salamat at natututo po kayo kahit papano at nakakatulong ako dun sa inyo pong depression. Ngayon, kunin ko po itong opportunity na to para po magpasalamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aking channel dito po sa YouTube dahil meron na po tayong mahigit 20,000 subscribers. Maraming salamat po. At sa atin naman pong TikTok account, meron na po tayong mahigit 100,000 followers. Maraming salamat po. At sa atin po namang Facebook account, meron po tayong mahigit 4,000 followers. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa aking videos. Hiningin ko lang po sana na kung maaari i-share nyo po yung ating mga videos para po kahit papano yung iba pa po natin mga kababayan na hindi nakakapanood na nabaon at naabuso nitong mga bugok at abusadong online lending apps makapanood po ng video natin ng kahit papano kagaya nyo po, matulungan po natin na maka-cope up o matuto kahit papano dun sa mga usaping utang at usaping paniningil po. Okay? So, himayin po natin ito pong inyong pinadala po sa aking mensahe. Okay, sabi nyo nga po na kayo po ay nakaranas ng harassment ng messages text at saka tawag sa mga abusadong online lending apps kahit na oras lamang yung inyong pagiging late yan po ang mahirap sa mga yan inoorasan kayo ganyan po talaga yan actually pag nababasa ko po yung mga pinapadala sa ating mga mensahe tinataningan actually pagka during 1 day prior the due date, advance ng 1 day tatawag na yan, tataningan ka ng oras na hanggang ganitong oras ang tatanggapin yung pera. May alas 11 yata biruin nyo ang oras ng trabaho is pangkaraniwan 8 to 5 or 9 to 6, di ba? Sila alas 11 pa lang gusto nang umuwi di ba? Bakit kailangan mong taningan? Ang pag sinabi mo due date, di ba? Date ibig sabihin araw. So hanggang yan, hanggang alas 12 ng ay 11:59. Pwede kayong magbayad. Bakit kailangan yung taningan? Di ba? Kasi gone are the days na merong cut off. Alam niyo po kung bakit? Kasi na ngayon ang payment online na diba? So, diretso na kagad dun sa sa kaban nyo bakit kailangan bigyan nyo ng cut-off? Loko-loko kayo? Oo, maniwala ako noon. Dati talaga, unahan kami sa bangko hanggang alas 3 lang po kami. Yun lang po ang cut-off namin kasi kailangan namin i-deposito sa bangko yung namin, nasingil namin pera. Hindi ho namin po pwedeng iuwi yun o dalhin sa opisina kasi baka mamaya mawala. Di po ba? So, kailangan yun, kung ano man yung nasingil namin from 8 o'clock in the morning hanggang alas 2:30, kailangan yun na i-deposito na sa bangko ng alas 3. Grabe ho talagang haba ho ng pila. Binaabot kami ng gabi na sa bangko. Kasi nga, kasi ang nasisingil namin, barya Di ba? Ngayon kasi, na mga pera ngayon. Dati ho talagang barya, binibilang mo namin. Yung belt bag namin, yung bag namin, punong-puno ng coins yun.
No, hindi yung ganyong kadali man yung maging maniningil sa sa field, no? Unlike ko ngayon kasi, talagang bibisita ka lamang sa bahay, no? Kumbaga magkakaroon kayo ng agreement pagka yung past due na, no? Ganun lamang po. Hindi ko maintindihan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to kung klaseng paniningil ang gustong gawin, di ba? Hindi nyo kailangan manakot, hindi nyo kailangan manigaw, hindi nyo kailangan manlapastangan ng pagkatao ng ng inyong kliyente kasi ang inutang sa inyo pera eh. Di ba? O bakit kailangan nyo lapastanganin yung yung pagkatao ng kliyente niyo? Bakit kailangan idamay niyo yung mga references? Di ba kagaya nga po nung sinabi nung nagmensahe sa akin. O pati yung reference nakakatanggap ng mga harassment messages. O sa tingin nyo, ika-popogi nyo, ikagaganda nyo yun. Sa tingin nyo, ikaaangat ng buhay nyo yun pagka ng ganyan kayo ng tao. Diba? Walang sino man ang may karapatan na napastanganin ang buhay o ang pagkatao ng isang nilalang. Diba? Kaya nga may human rights tayo eh. Tapos aalisin mo yun, sisirain mo, sira ulo talaga kayo. Diba? Tapos sabi nyo nga po, excuse me po, nabaon na po kayo sa utang dahil sa tapal-tapal system. Yan ho naman ang gusto nila eh. Pansinin nyo po kung naaalala nyo po yung na-raid or na-revoke before na nakabalik na naman, no, na meron siyang 7 ola. So ibig sabihin lang po noon, no, talagang ang gusto niya mga bugok na yan, mabaong kayo sa utang. No, talagang kaya kayo ginigipit niyang mga yan kasi ang gusto niyan, manghiram kayo dun sa mga kapatid nilang mga ola para para mabayaran yung yung nahiram nyo sa kanila. One good example po, okay. May nahiram kayo, let's say 1,000 pesos. Pero na-disburse sa inyo 500 lang. Diba? Para mabayaran nyo po yung 1,000 pesos plus the interest, kailangan nyo po manghiram sa 3 ola. Totoo po yan. Diba? Kasi 500 lang i-disburse sa iyo eh. O yung halaga let's say yung halaga nung utang na to is dahil nga sa interest 1,500 na. O di 3 ola ho katapat nun, 1,000, 1,000, 1,000, ang di-disburse sa inyo 500, 500, 500, di 1,500, tsaka nyo pala mababayaran yung isa. Diba? Doon si sakit na ulo na kagad dyan kasi instead na isa lang kung ang problema nyo, magiging 3. Di sa susunod ho ng bayarin, 3, times 3, di siyam na ho ang magiging ola ninyo. Hanggang sa ganyan ho, yung tapal-tapal system na yan, ikababaon nyo talaga. Di ho ba? Kaya ho ako ang lagi kong payo, no? Pagka kayo may nakahiram na dyan, nandyan na kayo. Kumbaga, na-delay na kayo. Pag-ipunan nyo na lamang po, no? Tsaka nyo siya bayaran at itabi po yung inyong napagbayaran, yung pong inyong proof of payment. Huwag nyo na huwag nyo nang tangkain na manghiram pa sa ibang mga abusadong online lending apps kasi wala rin naman maitutulong sa inyo. Hindi nyo mapapakinabangan yung pera. Biruin nyo, isa lang yung napakinabangan nyo, yung 500 lang doon sa una. Doon sa mga susunod, sa mga succeeding, wala na. Patatapal nyo lang talaga ng patatapal. Diba? So ano pakinabang mo sa inyo? Wala. Sino binuhay nyo? Sila lang. Ginigisan lang ninyo yung sarili ninyo sa sarili nyong mantika. Diba? Ganun ho nangyayari. Utang kayo dun sa mga kapatid nila. Wala na. Di po ba? Kaya huwag nyo yung tangkain. Actually, pagka nga dumaan sa wall nyo yung mga bugok na yan, huwag nyo tangkain, huwag nyo i-download. Kasi unang-una ho, no? Pag dinownload nyo yung mga yan at binigyan nyo ng permission, yung privacy nyo na breach na kagad. Kasi makukuha nila yung mga mga nakalista dun sa mga sa mga contact list ninyo. Not only that, pati location nyo, picture nyo, tawag ninyo, voice recordings and everything, lahat po. Makukuha niyo yung mga yan. Ganyan kasasalbahe yung mga yan. Actually, ang negosyo niyan, yan. Yung pagnanakaw ng detalye, hindi yung pangungutang. Kasi tignan niyo kung talagang lending yan, bakit ho yan mga haras? Diba? Kasi kung ikaw naglabas ka ng pera para magpautang, diba? Maniningil ka ng maayos para mabawi mo yung pera na pinangutang mo. Bakit sila nangaharas? Sige nga. Di ba? So, ano negosyo? Di po ba?
Kukunin lang yung tali mo, bebenta sa iba. Yun ang negosyo ng mga bugok na yan. Anak ng kamote. Tapos sabi nyo rin ho, 1 week na kayong ano, 1 week na kayong awol. Okay, tapos po, natatakot kasi kayong lumabas sa trabaho dahil nga, natatakot kayo dyan sa mga bugok na yan. Yun ho yung ano, yun ho yung mahirap. Yun yung isa sa ano sa pumapasok or nai-instill sa isip natin dahil nga doon sa mga kawalangyaan na sinasabi ng mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Yung sasabihin na mawawala ka na lang bigla, yung biglang pati pamilya mo idadamay, di ba? O di ka tutumba ka na lang. Nakita niyo ho ginagawa sa isipan niyo yung mga yan? Di ho ba? Which is hindi ho tama kasi ang kauna-unahang sinisira nila dyan, inyong kaisipan. Diba? Ang hirap nun, biruin mo. Hindi lang naman sila ang iniisip ninyo. Meron kayong pamilya. Actually, the fact na kayo nanghiram dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan is because gusto nyo provide. Diba? Or gusto nyo mabigyan ng kaagarang tawag dito, kaagarang pagtustos yung pangangailangan kundi ninyo o bigay ng pamilya ninyo, kaya nang hiram kayo kasi wala pa nga kayong pera para dun kaya nang hiram kayo sa kanila Actually yun hong bitter truth yan, kasi nga meron tayong matinding pangangailangan, kaagarang pangangailangan, kaya nakakapanghiram tayo sa mga bugok at abusadong online lending apps kasi mabilis ka mag-disburse diba ba? Kaya lang for us unknowingly na yung kapalit na mabilis na yon, na pagdi-disburse ng pera is yung panghaharas nila at pangwawalang niya. Di po ba? Huwag niyo huwag niyo intindihin at kumbaga isang tabi niyo yung panghaharas sa inyo kasi ala naman yung katotohanan niya mga yan Yung basic tingnan niyo, sa halagang 1,000 pesos mag-hire sila ng tao para salbahihin kayo. I don't think na kaya nilang gawin yun. Di ba? Dilugi na kagad sila. Di ba? Kaya nga sila nagpautang, di po ba? Kaya ho, ang ko talaga dyan is talagang pangwawalang yalang ang alam nila. Kaya lagi ko pong sinasabi is, isang tabi nyo lang. Isang tabi nyo lamang po kung ano man yung panghaharas na ginagawa nila sa inyo. Kasi, yung mga mensahe na yan, yan po yung magagamit ninyo para sila ay i-complain. Okay, dyan po sa aking description box, sa aking YouTube channel, dyan nyo po makikita yung iMessage. Dyan nyo po sila ireklamo online. Okay, i-attach nyo po lahat, yung mga proof po ninyo ng panghaharas, And not only that, pwede po yan sa National Privacy Commission, sa PAOK, sa PNP, sa NBI, tsaka po sa Department of Justice. Pwede kayong mag-complain. Now, pagka sila na-raid, okay, yan po. Dalhin nyo po doon. Para pag may preliminary investigation pakita nyo sa kanila, ito ginagawa sa akin pananalbae. Huwag nyo masyadong paglaanan ng panahon yung ginagawa sa inyong pangaras dahil wala naman katotohanan. Saan mo kayo nakakita? Mag-hire pa sila ng tao para lang may gawin sa inyong masama. Abay, dilugi na kagad sila. Sino tatanggap niyan para sa halagang 200 piso, 300 piso? Dilugi pa sila. Wala hong tatanggap niyan para kayo saktan o gawa ng hindi maganda sa halagang 1,000 lang. Ay, lugi ho sila dyan. Sa totoo lamang po, kaya pagtuunan nyo ng pansin is yung inyong pamilya. Kaya ho kayo naghahanap buhay, di po ba? Kagaya yan, sabi nyo, naawol na kayo. Kasi takot kayong lumabas, di po ba? Baka mamaya merong ibang tao. Huwag ho yung ganun Huwag mo kayong maging paranoid. Kasi pagka naging paranoid kayo, kasunod niyan? Depression, anxiety. Ang hirap kong gamutin nun. Ba? Buti sana kung gagaling. Marami hong tao ang hindi nakakalampas sa depression tsaka sa anxiety. Nagiging habang buhay na sakit ho nila yan. Huwag niyo hong gawin sa sarili niyo hanggat maaga kontrolin niyo po yung sarili niyong buhay. Okay po, tapos sabi nyo nga po, buti na lang napanood nyo po yung aking mga videos, At nakakatulong po sa inyong depression at may natututunan po kayo. Maraming salamat po kung ganun, And ako, ang hiling ko lamang po is ma-share natin yung mga videos po na lumalabas or inilalabas po natin dito sa channel natin sa YouTube, sa Facebook, tsaka sa TikTok. Kasi yan ang talagang hangarin natin Diba, makatulong tayo na maibsan yung depression tsaka yung anxiety at matuto kayo
No, matuto po tayo dun sa tamang pagpapautang at tamang paniningil. Okay po? Isa pa po palang kahilingan, no? Kumbaga request ko sa inyo is kasi marami ho, no, ang hindi nakasubscribe po sa akin doon sa mga nanonood ayon po sa analytics. Kung maaari lang po sana, pakiclick po yung subscribe button, no, pati po yung notification bell. No, yun lamang po yung aking kahilingan. Ano po? I hope nasagot ko po itong mensahe na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.